Yo, what's up po sa inyong lahat mga kapareng? Welcome back sa ating panibagong video. Bago pong lahat, don't forget to like and subscribe po sa ating YouTube channel. Road to 5,000 subscriber na po tayo at maraming salamat. At ngayon mga kapareng, meron tayong papanoorin na isang video kung saan si Mayor Vico po mismo ang nagbunyag na nung pagkaupo niya bilang mayor ng Pasig, siya po mismo ay inalok ng malaking halaga sa pangungurakot. Dito mo talaga mapapatunayan na si Mayor Vico ay isang tapat na politiko at pinuno. Kumbaga, hindi uobra sa kanya kung ganitong klaseng pangungurakot na harap-harapan mismo sasabihin sa kanya. Ito po, papanoorin po natin. May mga laman na dokumento, pinakita nila sa akin. Sabi nila, Mayor Vico, kung gusto mo, dahil ikaw na yung mayor, ituloy na lang natin itong mga to. Meron po doon, proyekto na 20 million. Kung papayag daw ako, that same day, ibibigay sa akin 20%. E di 4 million po kaagad yun. Hindi ko alam kung talagang makakapal ang mukha o baka... Kasi parang mabait naman sila. Siguro masyado na lang silang nasanay dun sa mga lumang kalakaran. Pero ang sabi ko po sa kanila, iba na sa Pasig. Ang sabi ko po sa kanila, huwag niyo na akong subukan. Dahil ang mayor niyo mula July 2019, hindi tatanggap kahit isang piso mula sa mga kickback na yan. At dahil sa ginawa nating paglilinis, pagbubukas ng ating pamahalaan, binago natin. Sumusunod na tayo ngayon sa batas pagdating sa procurement at sa public bidding. Ang resulta po, hindi nyo naman po kailangan maniwala dahil sinasabi ko lang, pwede nyo i-check para sa mga sarili ninyo. Pwede nyo po tingnan yung mga records natin, nagsibabaan yung presyo ng mga pinapagawa ng City Hall by 20 to 30%. Infrastructure projects, talagang bumaba yung presyo. Yung dating napapagawa ng 10 million pesos, ngayon po, yung nananalong bidder, minsan 8 million, minsan 7 million, meron hanggang kalahati ng dating presyo. Ang total savings po natin, dun sa dating napupunta sa SOP, kung tawagin nila, o kickback, ang dating ang titipid natin ngayon na dating napupunta sa kickbackan nila ay more than 1 billion pesos per year. More than. At dahil... Next! So malinaw po mga kapareng. Maging si Mayor Vico ay inoferan pala dati para lang mangurakot. Piruin mo mga kapareng, diba? Kung ibang kandidato yun, okay? Kung ibang mayor yun, panigurado tatanggapin na yun. O kaya tataasin pa nila yung presyo. Sasabihin nila, o sige, papayag ako. Basta 5 milyon. Basta 10 milyon. Basta 6 na milyon. Pero ito kay Mayor Vico, imbis na magsabi na taasan mo pa yung presyo, hindi niya po, 'di ba? Hindi niya hinayaan. Hindi niya hinanggap yung offer sa kanya. Yun po ang kagandahan dito mga kaparing kay Mayor Vico, kung saan makikita mo talaga sa kanya yung pagiging tapat, mahusay na isang leader ng isang lugar na sana ay madadala po ni Mayor Vico ang gantong kaugalian pag siya ay tumakbo na po bilang Pangulo 2034. So, by that time po ay siya qualified na po sa kanyang edad para tumakbo sa pinakamataas na posisyon. Ito po ang kailangan natin. Ganitong mindset po ng isang leader ang kailangan natin. Sana po balang araw ay mapakinabangan po ng Pilipinas ang katalinuhan, katapatan, kagalingan, kahusayan ni Mayor Vico. Yan po ang kailangan natin mga kaparing. At sana po dumating yung araw na tayo naman po, buong Pilipinas naman po yung paglilingkuran ni Mayor Vico. Kasi biruin mo biruin mo. Napakalaking pera po ng 4 na milyon. Magkano lang po ang sinasahod ng isang mayor? I guess kung hindi ako nagkakamali, mga 150 o 200,000 per month. Biruin mo, easy money na po yun Yung 4 na milyon, aabutin pa po ng taon bago niya kitain yun ni Mayor Vico. Taon pa po ang aabutin bago niya kitain yung 4 na milyon, no? Sa pagiging mayor lang. Sa kung aasa lang po siya sa sahod ng pagiging mayor, aabutin pa po ng taon. Pero hindi makaparing. Talagang makikita mo kay Mayor Vico ang pagiging tapat na mayor ng lungsod ng Pasig. Kaya nga po hindi na po nakakapagduda, gaya nga po ng sabi ni Mayor Vico, bumaba po yung presyo ng mga proyekto kung saan dating napakamahal, napakataas, pero ngayon bumaba po ng 20 to 30%. Si Mayor Vico lang po ang nakagawa niyan sa buong Pilipinas. Hindi po yan nagawa ng dating administrasyon ng Pasig. Ganyan po kahusay, katapat, kagaling si Mayor Vico.
Kaya hindi na po nakakapagtaka na siya po ang pinaka-trusted na mayor sa buong Pilipinas. At siya po ay naparangalan sa Amerika, no? Bilang, yun nga, anti-corruption na politiko sa buong mundo. Grabe mga kaparing. Ibang klase si Mayor Vico. Yung kanyang pagiging tapat, yung kanyang katapatan, kalinisan, kahusayan, kagalingan ay hindi lang po na-appreciate ng mga sambayan ng Pilipino kundi maging ng ibang mga bansa. 'Di ba? Pero sadly po mga kaparing, nakakalungkot lang. Meron pa ding mga Pasigueño at meron pa ding mga Pilipino ang walang bilib kay Mayor Vico. Meron pa rin sa kanila ang patuloy na sinisiraan si Mayor Vico. Kahit ano pang paninira ang gagawin nyo kay Mayor Vico, hindi po nito mababago ang katotohanan na si Mayor Vico lang po ang nagpabago sa lungsod ng Pasig. Yun po ang totoo. So yun mga kaparing, don't forget to like and subscribe po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naintindihan ko naman yun kasi yung problema ng korupsyon, problema natin sa nationwide di ba? So pag meron talagang honest, sadly, yun pa yung mas nagiging katakataka o parang minsan di ba kapani-paniwala. So naintindihan natin yun, and that's part of our mission here in Pasig is to prove that it's possible. Hindi na siguro kailangan address yun, yung tao na lang magsasabi kung tama ba yun o hindi. Makikita niyo naman po. Pwedeng sabihin yun, pero ang totoo, yung panandalian tulong, meron din naman ng lokal na pamahalaan. Medical assistance, financial assistance, yung tulong sa senior citizens. We can be proud in Pasig City that we have one of the best in terms of helping people, yung sinasabing tulong. Pero ang pinupunto natin ay hindi tayo pwede magtapos doon. Hindi pwedeng short-sighted, hindi pwedeng puro short-term yung ginagawa natin. Kumbaga, oo, minsan kailangan ng ayuda. Pandemya, hanggang pagkatapos ng pandemya, again, we can be proud as Pasigueños. We gave the best that we possibly could. Pero hindi tayo pwede magtapos doon. Kailangan isipin natin yung hindi lang para sa atin at hindi lang para bukas. Kailangan isipin natin yung hanggang sa susunod na henerasyon ng mga Pasigueño. Kailangan pag-isipan natin kung ano yung maipamamana natin sa kanilang sistema. At kasama sa pangarap natin para sa lungsod, kasama sa pangarap ko para sa lungsod, ay pagkatapos ng term ko, kasi God willing, this will be my last term. Kailangan pagkatapos ng term ko, mas madali nang maging mabuti at mas mahirap na maging corrupt. Mas madali nang patakbuhin ng gobyerno, kaya tayo nag-mass regularization and everything. Again, simply put, mas madali na maging mabuti, mas mahirap na maging corrupt. Only time will tell and the people will be the judge. Wala naman problema. Sa totoo, may nag-invite sa amin. Wala naman pong problema sa akin. So it's a yes for you, sir? If it will increase the level of discourse, then sure, no problem. The United States names Pasig City Mayor Vico Sotto as one of its global anti-corruption champions. He is the only Filipino among the 12 chosen from around the world to be honored under the new initiative of the Biden administration. In a statement Monday, February 23, U.S. Secretary of State Antony Blinken says, "The International Anti-Corruption Champions Award recognizes individuals who have worked tirelessly to defend transparency, combat corruption, and ensure accountability in their own countries." The U.S. State Department describes Sotto as a standard-bearer for a new generation of Philippine politicians who prioritize anti-corruption and transparency initiatives in their election campaigns and in office. It also notes that aside from breaking the nearly 3-decade rule of a political dynasty in his city in 2019, Sotto succeeded in pushing for the Freedom of Information Ordinance in Pasig that allowed residents easy access to public documents. The U.S. State Department also took note of Sotto's pledge to avoid any kickbacks in the awarding of city contracts and establish a 24/7 complaints hotline. Pasig City's budgeting, policymaking, and reduction of contractual employees to 10% are also recognized.